Good morning guys! Yan na siya oh. Nakita niya? Kailangan niya ng mga anak ngayong linggo. For the last 2 weeks, naglakad-lakad kami. Buong araw to sa SM. Sa SM kami kasi pag umulan, di kami mabasa. Dala-dala na rin namin yung mga gamit namin sa sasakyan. Pakita ko sa inyo yung mga bag namin. Yan, we are ready. Ito yung gamit ni baby. Essentials ni Gaygay, diaper, mga pagkain, konti. Ito dito yung mga gamit namin, mga damit. Tapos may mga yung birth certificate namin para pag-register si baby, diretso na daw. Then may konting space nito para hanapin. Ang due date niya is December 24. So ngayon ay December 23. So bukas na yung due date niya. Pero pwede siyang lumabas ngayon kung mas maganda, mas maaga. Kasi kung tagal na patagal ako na yung kinakabahan eh. Ayun, mag-iikot-ikot kami ngayon ulit sa SM. Hi! Daming tao sa SM guys, pero pupunta na kami doon. Ayun sila. Let's go, let's go. Nandito kami sa SM at mag-iikot-ikot kami dito. Salamat kay Kuya Guard na nag-video nito. Thank you po. Thank you, Chip. Thank you, Chip. Chip, thank you ha. Dito na kami sa may hagdan. Nakikita na kami. The stairs. The stairs. Mga unang hakbang ni Gaygay para mga anak na. Bumababa lang kami sa escalator tapos akyat ulit. Yun lang yung ginagawa namin dito. Ikab. Escalator number 2, of number 2. Bakit naman lumabas ang bibig na to? Baba tayo ulit, baba. Oh! Nakoy. Dalawa pong tubig. Okay na? Yes! Nanganak na siya! 1 day after. Hindi pa siya nanganganak. Pero due date niya na ngayon. So yun, lalabas na ito ngayong araw na ito. Salamat sa liwanag, muling magkakakulay ang Pasko. Why don't you give love? It's 12 AM ng December 25. Hindi pa lumalabas baby. So baka ngayong araw siya lumabas. Ngayon ay December 25 and it's time to go to SM uli. Nagising ko lang. Tulog lang ako buong araw. Tuyot kami kagabi. Walking. Guys. Alam nyo na. Hello. Today is December 27. Wala pa. Hindi pa nanganak si Gaygay. Galing kami sa doktor. Galing kami nagpa-ultrasound. Sa mga 2 to 3 cm na daw siya. And hopefully, manganak na siya. Guess what? It's December 28. Pupunta kami ng SM para maglakad-lakad. Ibig sabihin hindi pa lumalabas si baby guys. Today is the birthday of my mother, Mama Liklik. Happy birthday. Kung lalabas ngayon si baby, magiging ka-birthday kayo. Alright, so ngayong araw ay December 29. Hindi pa rin nanganak si Gaygay. Magwa-washing muna tayo ng sasakyan. Tapos na, yung body lang muna. Kaapa kasi ako ng tayo kanina dito sa may gulong. Maglakad-lakad kami mamaya. Gising na sa Gaygay, kumakain. It's the 30th of December and pupunta kami ng SM para mag-walking-walking. Sumasakit na yung tiyan ni Gail. So hopefully today na talaga to. Pantaya, may motor. Today is December 31. 1 day na lang para sa 2024. Guess what? Hindi pa nanganak si Gaygay. Sa totoo lang kinakabahan na ako. Basta alam ko dangerous. Mahirap yung mga anak. Yung isang paa mo nakatapak sa libingan. Parang ganun. Sa hukay. Nakatapak sa hukay. The more na tumagal ng tumagal yung hindi paglabas. The more na patagal yung hindi paglabas ni baby. The more na natatakot ako. Pero si Lord, ikaw na bahala sa amin Lord. Hindi alam mo kami dito. So here's the story. Nagwi-withdraw lang ako. Tapos pagbalik ko, nabunggo yung sasakyan. Tira. Maayos yung parking ko. Maayos lahat-lahat. Pero ang nangyari, nabunggo pa rin. Ano? Ano nangyari? Speak, pintura, basag. Saka ito, side mirror. Buti na lang, hindi sa amin headlights. Pero yun, kinuha ko na yung mga information ng mga nakabunggo. Sobrang inis ko, pero hindi ako nag-ano kanina. Praise God, hindi ako nagalit. Yun na inis lang.
Maayos din naman to eh. Happy New Year! Happy New Year sa inyo! Nandito kami sa Boris family! Happy New Year, Ninang! Happy New Year! Happy New Year! Yan! Yo, pupunta kami ngayon sa police station para mag-asikaso, magpaayos ng sasakyan. Si baby, nalabas na yan ngayon o bukas. Galing kami sa Mitsubishi, nag-asikaso ng insurance. Hindi pa rin lumalabas si baby, 2 to 3 cm pa rin. Galing kami nagpa-check up kanina. Tapos kailangan niyang bilisan maglakad. Yun yung sabi ng doktor. Or magpapa-induce, pero hopefully hindi na kami magpapa-induce. Antayin natin yung normal na setup. Yeah. Walking. Dito kami sa sports complex. Malapit na lumabas ang baby. It's January 3. Okay na. Ayos na lahat. Nagabayaran na ako ng nakabangga. Tapos after mga anak ni Gail, tsaka ako palang mapapaayos. And with that said, ibig sabihin hindi pa nanganak si Gail. Pero walking talaga. Marching. Sadyang makapal lang talaga cervix niya. The walker here. Today is January 6. And guess what? Hindi pa lumalabas si baby. Si Gail naman ay lakad lang ng lakad. Yun baby, sana lumabas ka na. Safe. Yun yung pinagpipray namin all the time. All the time talaga yung protection mo baby. Safe na delivery mo. Safe na labor ni mami mo. Lapit na siyang mga anak guys. Lapit ng mga anak. Ang sawa ko. Nagka-contract na. It's either mag-break na yung water or kapag sumasakit pa rin ang 11 yung tiyan niya, pumunta na kami ng ospital. Masakit pa rin? Gumagalaw ano? Yan na ako. Ay, so ayun na nga guys. Sumalit kami sa Adventist. Pagdating namin doon, pinabalik kami dito kasi manganganak na siya pero hindi pa yun yung true labor. Walking na naman kami guys. Pinauwi kami kagabi kasi kung gusto namin ng normal delivery, siyempre antayin natin mag-break yung water. So pinauwi muna kami. Wala pa rin si baby pero baka ngayong gabi sana. Tingnan natin, pagod ako eh. Sabihin ko guys, galing kami sa clinic. Advice ni Doc, manganganak na si Gail, pupunta kami ngayon sa Adventist. So tutuwa na ako pero kinahaba na ako konti kasi siyempre hindi pa naman mag-break yung water. Pero advice ni Doc, manganganak na siya. Ayun na guys. Let's go. Guys, nandito na kami sa ospital. Naginto. Stop. Ang parting na yung naisip. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam mo kanina? Nakakamataya. Pero hindi naman wala naman tayo. Tapos nagulat ako kay Victor. Wala ganyan. Ang laki nagkarayo ba? Iniwanan ko kasi siya kanina dun sa sa ER kasi ako nagkasikaso ng admission. Tapos pagdating ko sa ER, may dextrose na siya. In-induce na siya kanina. Inaantay na lang na yung contraction within 2 minutes. Yan, ay yung interval. Meron kami ditong contraction tracker. Ano yung mga tips mo sa mga nagbubuntis? Yan. Mag-exercise na kayo agad. Nakailang ikot ka na sa sports. Nakailang ikot ka sa sports complex. 10 ikot ng lakad lang. Mabilis lang pala yun. Kulang sa'yo? Kulang pa. Kung hindi nga ako nagpa-admit ngayon, pang 11 ko na sana ngayon na round. Tip number 2. Number 2, dapat nandyan yung asawa niyo. Dapat daw, nandito yung asawa niyo. Ganon, number 2. Kasi pag may mga babayaran. Ang number 2, mag-prepare kayo financially. Yon. Hindi talaga dapat yung asawa. Tip number 3. Ano ba number 3? Ano? Huwag magpapugtis ng 60. Tip number 3, prevention is better than cure. Hindi naman ito kinukure, pero yun nga, huwag daw magpabuntis na maaga para prepared. Teenagers. Yeah. Tip number 4 naman. Ano talaga, kontrolin mo talaga yung kain. Tip number 5. Tip number 5, dapat nakasmile ka pa din kahit mag-iray. Sample. Ako kasi hindi tinanggap. Hindi kasi tinanggap sa admission kasi nakangiti pa daw ako.
interval niya. Hindi na siya nakangiti. 60cc na yung dosage. Sabihin daw, mag-increase na daw yung contractions. Papunta na rin dito yung contraction worker. Puntahan natin yung contraction. Nandito na yung contraction. Saan pinapunta yung tao? Wala siya dito ah. Ay, pambira. Nandito lang pala. Naghahanap ako. Tapos tingin. Tingin mo sa akin. Lang ha. Kada dito na ako ha. Galingan mo ha. Time and love. Pwede. It's just the beginning. It's just the beginning. Hello. Kasi pwede nga wala. The light of day, it's all before you. So much to be for. Watch the world spin round. It's just the beginning. It's just the beginning. We'll chase the sky, watch us shine. It's in our eyes, burning bright. It's just the beginning. Ang anak na si Gail. Okay na. Pala ka ng mga gamit. Bibisyelo na sa NICU pa. Although dumaan sila ng CS pero okay lang. Kasi safe naman silang nailabas. Nasa NICU pa ngayon si baby. Kasi na-stress siya during the delivery. Stable na si Gail. Pahinga na lang siya. Siyempre pag CS, kailangan talaga ng time para maggumaling. Natutulog siya ngayon. And kapag okay na siya, kaya niya nang maglakad, kaya niya nang puntahan si baby. Anytime pwede niya puntahan doon si baby. Kasi si baby mga 1 to 2 weeks. 1 week maximum siguro doon sa NICU. Papanood na ni Gail. Makikita na ni Gail yung anak niya. Siya. Yay! Hindi yan nag-iiyak, Lau. Matapang yung bata na yan. Hindi yan nag-iiyak. Tinanggal kasi yung oxygen kaya para mapicturean ba. Nagulat siya, nagulat. Yan. Oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Kanina ng kamukha. Good morning! Day 2. After niya mga anak. Yes, malakas na siya. Natupuli ngayon. Nakatayo na siya.
It's all waiting for you. It's all waiting for you. What is up guys? Kahit tayo kahit nakakalakad na sige. Ang pinakauna namin binayaran yung sa hospital ay partial payment na 10,000 para kay Shiloh. Tapos 25,000 para kay Gail. Nakakalakad na yung isa. Wala siya oh. Hello? Hi? How are you? Hello? Masyado ba akong malapit? Bawal ba yun? Hello, baby! Sensya ka na ngayon lang ako. Hello! Ay, nag-ano yung ulo niya? Ano ba? Ma-adjust pa naman po yan, ano? Good update, magbabayad na ako ng aming payment. Una kong binayaran ay nasa mga 25,000. Gail. And ngayon, magbabayad ako ng 111,000 para sa paglabas ni Gail. Yun yung aming balance. Okay, so nandito na kami sa bahay. Round the clock na naman to na kay pag-monitor tsaka pag-pen mo ng mga gamot. Si baby nandun pa sa ICU, babalikan siya pag kailangan niya ng gamit tsaka gatas. Siguro mga within 1 week, hopefully labas na si baby. Yun, Lord, salamat sa provision, salamat sa blessing mo. Itong batang ito, dinedicate ko ito sa inyo, Panginoon. Salamat. Thank you, Lord God. Alright, salamat sa panonood. Yun lang muna. Update namin kayo para kay baby. Masyado nang mahaba tong vlog na to. Salamat sa pagsama. Salamat. Yes, it's my lucky day.